And now, back to T3 dito sa TV5. Humihingi po ng katarungan ng 7 manggagapas sa amin ang bus na mararaw sa kanila. Parang damuhan lang silang sinagasaan at iniwan at hanggang ngayon wala pa raw nakukuhang tulong ang mga sugatan at namatayan. Re-rest back ang gagapas o rest back ang gagapas sa mga may-ari ng bus na ito. Alam mo lang yung pinagdadaanan namin ngayon. Dapat sana po yan, patayin na yung driver na yan eh. Dapat ikaw na lang namatay. Walang yaka. Makakarma ka rin. Sa isang email na nakarating sa T3, isang bus company ang inireklamo ni na Michael Lagmay at Arnel Velasco. Habang binabaybay namin po yung kahabaan ng Victoria La Paz Road, kami po yung may nasalubong na isang bus na kulay pink na ang pangalan Florida. Bigla po kaming sinagi ng pakaliwa po, kaya nasagi po kaming 3. Abril 1 taong kasalukuyan, pasado alas 5 ng umaga nang mangyari raw malagim na aksidente. Sakay ng kuliklik si Mang Arnel at 6 na manggagapas nang mabangga raw sila ng Florida bus na may body number 727. Tumilar po raw sila dahil sa lakas ng pagkakabangga ng bus sa kanila. Yung bata na nakaandusay na dyan sa Florida po. Maraming sugatan. 5 ang sugatan sa aksidente, 1 ang malubha at 1 ang binawian ng buhay. Dagdag pa ni Michael, ni Singkong Duling ay wala silang natanggap mula sa Florida Bus Company. Panagutan nyo ang mga kasalanan nyo. Maawa po kayo sa amin, sa mga kasama kong nasaktan o lalong-lalo na yung nasawi sa pamilya niya. Ang batang sakay ng kuliglig na si Lawrence na bagok ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa kumpanya ng Florida, kung pinagtatakpan nyo yung driver, sana maisip nyo. Baka mangyari sa inyo yan. Hindi lang ang kapatid ko ang nadisgrasya nyo na hindi nyo pinapanagutan. Ang may-ari naman ng kuliglig na si Arnel, nakatenga na lang sa bahay dahil sa nasirang panghanap buhay. Basta aso na lang na iniwan nyo kami dito na tinakbuhan, dapat ikaw na lang namatay. Walang yaka. Makakarma ka rin. Agad naman kumilos ang T3 sa daing nila Mang Arnel at Michael. Sinamahan namin sila sa pamunuan ng Florida Bus Company para iparating ang reklamo. Kasi lang ako, empleyado lang ako. Meron pa naman mas nakakataas sa akin na makapag-resolve yan problema natin. Wala pa kasi feedback na kung ano na po ang nangyari. Kaya tinatawagan ko, naka-off yata. Karon, anak ng tipaklong, halatang walang pakialam at natutulog sa pansita ng pamunuan ng Florida Bus Company. Mag-iisang buwan na nakalipas nang mangyari ang aksidente. Bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong alam? Alam ko na yung kasagutan dyan, Tolben. Siguro pati mga may-ari nagsasabu din. Ito yung storya natin last week. Kasama yung Florida Bus. Na kuhang-kuha, na nagsisinghot bago bumiyahe, pabiyahing Tarlac, pabiyahing Nueva Ecija, magsasabu muna yung mga kulukoy. Anong ginawa ng LTFRB at LTO? Ay, hindi ba hiningi nila yung video, yung both ang LTO at LTFRB, para makuha na at saka yung mga mukha ng driver. Alam mo, sagot ng LTFRB sa akin ng Florida. Florida Bus, Ay, sige, hintayin lang namin yung demanda nyo. Hintayin namin yung LTO at saka LTFRB. No problem, T3. Itong ganitong klaseng kasagutan, Erwin, mukhang matapang pa sila at saka medyo ang dating. Alam ka, respeto sa LTFRB. Yung kanilang chairman, si LTFRB na medyo yung mahabang balbas na maputi, wala, bubunutan daw na lang. Sabi ko. Tapos yung si Torres, nasasampalin daw nila. Sabi sa akin Si Jacob. Si Jacob. Nako, Mario Josep, si Jacob. Parang walang respeto. Mabait yan. Sa kabaitan yan, parang wala lang respeto. Kaya kita nyo, mismo ang T3, mga kababayan, ito'y pumunta sa kanila para sabihin sa kanila kung anong kanilang pagkukulang. Ano sinabi sa inyo? Papuntahin mo rito. Papuntahin nyo na lang. Antayin namin yung reklamo. Naka-ready kami. Hindi alam itong mga itong Victoria Bus. Florida Bus. Kayong mga kulokoy, ang inyong pribilehiyo, hindi nyo karapatan magnegosyo dahil ang prangkisa na yung pribilehiyo, kaakibat niyan ay responsibilidad. Kung hindi nyo alam yan, magsilayas kayo. Mabuti siguro pag pinagpopyang yung ulo ninyo.
Kung si Jacob, bukayin yung bunutan ng bigote sa kanyang puting bigote, Tsaka si Torres, kaya daw sampal-sampalin. Oo. Sa T3, kung ganyan yung mga asal, ewan, kung, naku, maghihirap na Kaya ako may magsalita. duda rito, baka pati yung president nila, COO at CEO, baka nagsasabu din. Tanong ko lang. Kasi parang baliwala sa akin, hindi sila nagulat. Nung sinabi nga namin, meron kami report na 4 na May driver. video. Oo. Kita mo yung asal na yan. Nakatoothpick pa yung sumalubong sa amin. Sabi nga naman, matagal na yung alam namin. Pero sige, hintayin lang namin yung reklamo nyo. Abay, maganda siguro kung nanonood sa atin si Secretary Mar Yan. Rojas. Aha. Ito yung DOTC Secretary Mar. Kung ganitong mga asal na binibigyan ng prangkisa sa lupa, mga sasakyang panlupa, itong mga sa LTFRB, Secretary Mar, baka kinakailan sigurong ito'y mabigyan ng kunting, ito'y warning. Baka magsalita yan sa TV, sa media, si Yan. Secretary Mar. Oo, sigurado pa yan. DOTC. Ayan, ito. Ito, nasa linya po ng telepono ang hepe ng Victoria Tarlac Police Station, si Chief Inspector Crisanto Paak. Magandang hapon, Major Paak. Magandang hapon din po sa inyo at sa ating mga tagapanood. Ay, yung Florida bus na nakasagasa, nakapatay, dahil mga adik pala yung mga driver nito, ano hong may tutulong ba ng PNP? Ha? Mukhang tinakbuhan na ho sila at hindi sila pinapansin. Ni Singkong Duling, walang binigay sa kanila. Major Paak? Sir, actually po tutulungan po natin yung mga biktima, yung kapamilya ng mga biktima at yung mga nasugatan na magpapail po ng kaso. And i-recommend po siguro natin dito sa Sangguniang Bayan na yung pagdebiyahe po nila sa Victoria, i-cancel na po kung ganito pang asal po ng mga drivers ng mga Nahuli ho namin ilang driver nila dito sa kanilang terminal sa Malanday. Nahuli namin last week. Nakunan po namin na nagsasyabu bago bumiyahe. Kaya pakiramdam ko rito, suspetsa ko, baka nakasyabu yung driver ng Florida na ito, nung inararo yung ilang manggagapas natin dyan sa Tarlac. Kaya maganda siguro ito, kilos pronto, ay sampahan ho ninyo ng kaso yung driver, maging yung presidente nila, pati yung kanilang chief executive officer, isama nyo sa demanda, parang libel, di ba, Tolben? Yeah, Pati pero, mga bossing sinasama, isama nyo rin may-ari dyan. Matanong ko lang sa iyo, Happy, meron ba kayong report dyan sa insidente o aksidenteng naganap na yun na matay itong manggagapas, isa sa kanila? Alam niyo ho ba to? Meron po, sir. At, Okay, yung hubang nakadisgrasyang bus na yan, dapat ini-impound muna yan hanggat hindi ho masettle yung mga kanilang obligasyon. Hindi ho sir, ba? katunayan po, ito po ay tumakbo nung mangyari yung... So, tumakbo yung driver. Tumakbo po kasi... Dapat ang ginawa ninyo, Hepe, kinuha nyo ang bus dahil walang pwede magmaneho. Sa presinto muna yan hanggat hindi maayos ng kumpanya ng bus yung kanilang... Tolben, mukhang pati bus kasama, no? Tumakbo? Hit and run, Major Paak. Nag-hit and run po, sir, itong... Aboy! May plate number ho kayo. Ang nakuha po ng mga testigo po natin, sir, is yung body number ng bus na... Madali na ho makuha yan. Dapat yan siguro. Pinatawag nyo agad at pinareport nyo sa inyong presinto kung saan sa baluarte ho nyo nangyari. At para yung bus na yan, pwede ho yan maging ebidensya ho kung saan ho tumama. Kung yung parte ng bus na yan, ebidensya, hindi muna babiyahe yan hanggat hindi naayos yung kaso. Alam mo, Major Paak, ang pinakamaganda ito, pasensya ka na, pero sasabihan kita, medyo kulang yung alam mo, dunong dyan sa investigasyon yan. Pumunta ka sa Florida, dito sa main office nila, at sabihin mo, kailangan mo, dahil yung ebidensya, yung bus na yan, yung Florida bus na nakasagasa, ebidensya sa korte, kaya kukunin mo. Yun. Naintindihan ho ninyo? Opo, sige po. Bukas na bukas, gusto ko makuha, dahil tatawagan ko yung Florida, kung kinuha na ng Victoria PNP yung bus na nakasagasa, dahil ebidensya ho sa krimen yan. Gusto ko, umaga pa lang, pumunta ka na dito sa Maynila, kunin mo sa Florida Terminal yung bus na yan. Ano po? Sige po, at actionan po natin ito. Dapat. Yes, sir. Anyway, maraming salamat sa iyo, Major Crisanto Vipa ng Victoria Tarlac Police Station. Ganon, karang Yung kulang hit and run. Pag gano'n ang sitwasyon, Tol Erwin, pwede kasing pumunta yung PNP at i-report sa LTFRB, Natural. tawagan yung LTFRB, pwedeng bisitahan noon, tingnan yung bus, dalhin muna doon sa presinto o kung anong headquarters na yon as evidence. Correct. At hindi muna makakabiyahe yun hanggat hindi ang problema. Dapat yun ang ginawa ni Major. Mukhang walang alam si Major Paak. Mukhang napaak yata. Paak, ibig sabihin sa Bisaya, nakagat. Napaak ng iro. Bukas po, araw ng Miyerkules, muli namin dadamayan ng mga kapatid natin may problema sa legal.
sa Police, DFA, SSS, DOLE, GSIS, hingi ng tulong medikal sa PCSO. Magtungo lamang po sa SM Novaliches ng alas 2 ng hapon. Hingi po namin ang inyong pag-unawa. Ang unang 100 lamang po sa pila ang kayang akasikasuhin ng aming staff. Yan ang 30 minutong aksyon. Ora mismo, salamat sa inyong pagtitiwala, Ben Tulfo. Ako po, Sir Vin Tulfo. Hanggang bukas, mga kapatid. Dito ang Pader ng Serbisyo Publiko T3. Ang bumangga, giba! Sumbungan ng bayan, ang tunay na sandigan, mahirap o mayaman.